Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Yung mas malakas! Yes! Woo! Ganun talaga, di ba? Dahil magandang hapon mga kapatid. Okay na okay ba tayo ngayong hapon? Naku, syempre naman okay tayo dapat. At ako po si Donita Knowles, ang ready to defend for the team Pula! Pagdating naman sa pagsasabi ng totoo, yan ang tangi namin pinanghahawakan dito sa Team Puti! Ako naman ang inyong taga-buyo na kasama sa hihimay sa bawat kwento dito sa Team Puti. At ito na, oras na para simulan ang face-to-face Harapan! Kung gusto natin maging maayos ang ating mga buhay, matuto dapat tayo makinig sa ating harapang tagapayo. Expert advice mula sa batikang abogado, Attorney Lorna Kapunan. At ito naman ang punong-puno ng pagmamahal, Dr. Love Brother June Panag! At ang ating resident psychologist, Dr. Camille Garcia. At hindi na dapat patagalin pa, siya ang for the awat sa mga nga nag-uumpugang magkakatunggali ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Corim! Ate Corim! Ate Corim! Ate Corim! Ate Corim! Ate Corim! Salamat! Thank you very much ang pambansang Pogi Ryle and pambansang Pretty na si Ayun na Donita Knowles. O, hindi ba? So, at sa ating mga tagapayo, hello! Magandang hapon mga kapatid! Alas 4 na ng hapon, oras na para sa Talak Serye na nagbibigay aral sa ating mga kabarangay. Ito ang programang Solusyon ng Hangad, Face to Face Harapan! Paano mo ba malalaman kung ang iyong partner ay may kinahuhumalingang iba? Yung mas dumadalas yung paligo. Talaga ba? Oo. O kaya yung parating bagong gupit, nagpapabango. Ay. Nagbabangs! Nagbabangs! Sabi, Yung sobra. biglang nagbangs. Ayun. Yung mga hindi nabibitawan ang cellphone. Ayan! Totoo Yung parating yan. medyo nagtatago. Yes, si Ryle ganyan. At may mga bulong-bulong na ayaw iparinig yan. Yan. Ang mga red flag, kumbaga. Ang sumbong, kasi ni nagrereklamo, napansin niyang napapadalas na hating gabi na kung umuwi ang kanyang kinakasama. At yung pera na kadalasan niyang iniintrega, may bawas na. Na naman. Naku, kaming mga babae, tama ba, Donita? Tama tayo dyan, Ate Corinne. Iba kapag tumibok ang kutob. Yun! Malakas ang kutob ni Sarah na may kakaiba sa kanyang kinakasama. Ano pa kaya nung kanyang nakita ang isang ebidensya? Ay, naku si Mar. Kasama ko lang sa trabaho yan. Kaso lang, umuwi lasing. Lalo sa gabi, umiinom. Kahit wala pa asawa niya, umiinom. Pag uwi, away laging naabot niya. Kasi ito si Sarah, wala nang ginawa kundi magbunga ng magbunga. Pagising sa umaga, bunganga ng bunganga. Tutureto si Mar. Kaya naisipan ng tao na hindi na umuwi. May tatago pa kaya kung booking na? May ilulusot pa kaya kung mga ebidensya'y handa ng magsalita? Ang babaeng amoy na raw ang panloloko ng kanyang kinakasama. O eto na, pakinggan na natin siya ha. Ano nga ba talaga ang problema ni Sarah? Humarap ka na!
Hello, Sarah. Bata ka pa pala, no? Ilang taong ka na? 20 po. 20! 20? Ang laki na ng problema mo. May kinakasama ka na, 20 ka pa lang. Buti pinayagan ka ng mga magulang mo. Opo. May anak na. Isa po. Isa. Huwag mo na munang dagdagan, ha? Mahirap ang buhay. Implant po ako. Ha? Implant. Implant. O, ayan, maganda. At least, di ba? Para mapigilan. O, ano ang problema Ay, kinukutubam na po ako sa kinakasama ko. sa kinakasama mo? Madalas na po siya gabi umuuwi. Wala na po siyang gana sa akin. Wala na po siyang paglalambing. Alos po wala po siyang binibigay na pera. Kahit nga po pandaya pa paggatas ng anak ko, wala po eh. Paano yung anak mo kung walang panggatas, meron ka bang trabaho? Meron po. Nagtitinda lang po. Pero hindi po sariling puhunan. Swelduhan ka lang, swelduhan. Magkano? Kumukuha po ako na 50 piraso ng kamote Q. Tapos, bigay po sa akin nila 12. Tinutubuan ko po ng 8 pesos. Benta ka bali 20. So magkano bale sa isang araw ang kinikita mo? 500 po. Mga 500. Sino nag-aalaga ng anak mo habang nagtitinda ka? Yung aamon ko po. So meron ka namang taga-alaga. Opo. Kamag-anak mo. Opo. Ayun. 20 years old, ang ibig sabihin nun, ano sila, nagkamali na sila nung ano pa lang sila, 18? Opo. Mga ganun. Mga ganyan. At pero siguro itong na-in-love to, mas bata pati ko rin. Kung nagkaanak ng ganyan, 16 na-in-love na yan siguro. Ayan na nga, oo. Ilang taon na yung kinakasama mo? 20 po. 20 rin. Oo, pare. Ano yung classmate mo? Hindi po. Ay, hindi. Nakilala lang po sa FB. Yan! Ay! Yun! Yan ang sinasabi ko, mga FB na yan! Sarah, bakit parang naiiyak ka? Parang ano, no? Parang napakabigat sa damdamin mo, ano? Bakit? Tuwing uuwi po siya, lasing po siya. Tapos, tinatanong ko po pag tuwing sahod niya ng Sabado, ba't po kulang pera? Na sinasahod niya, ang laging sagot niya, pinang-iinom niya daw po sa mga barkada niya. Eh kasi 20 anyos, eh di syempre, Totoo yan. sabik pang Gumimik magumimik. talaga, Oo, barkada. Magkano naman ang iniintrega niya sa'yo at magkano na lang ngayon? Magkano yung nabawas? 1.5 po. Mga 1.5. Ano na ngayon ang iniintrega sa'yo? 1,000 na lang po, minsan 800 po. Ah, nabawasan talaga. Kinumpronta mo na ba si Mark? Opo. Tinanong mo na? Tinanong ko na Anong po. sagot niya sa'yo? Wala naman po daw siyang tinatago sa akin po. Okay. Yung cellphone ba niya, in-inspection mo na? Hindi, pag kinukuha ko po sa kanya, hindi niya po binibigay. Okay, tawagin na nga natin ang nakasakdal. Ngayong araw na ito, ang pinaghihinalaan. Ay, hindi pa kita tinatawag. Pero... Okay. Naku, talaga naman. Ninenervyos ako. Tsaka bakit dumating ka na, hindi pa kita tinatawag? Sarah, bakit ka naiiyak pag nakikita mo si Mark? Naiinis po ako sa kanya. Wala na po siyang pakialam sa anak niya. Bubuhatin niya po anak niya. Umiiyak na po sa kanya. Parang hindi na po siya kilala. Ay, nako. Bakit? Kasi hindi na niya... Hindi na po siya. Minsan lang po siya umuwi. Madalas nga po siyang bumali pero wala po siyang binibigay. Pero pag gusto niyang umuwi, uuwi sa inyo. Uuwi po siya. Maliligo ka kain, aalis po. So Mark, ano ang problema at napapadalas yata yung hindi mo pag-uwi? Puro pagbubunga na lang po kasi yung ginagawa niya. Puro pagbubunga na lang po kasi. Puro pagbubunganga ang ginagawa. Halos naririnig na rin po ako. Eh, paano ka nga hindi bungangaan? Okay, number 1, sabi niya, kulang na daw yung iniintrega mo sa kanya. Dati 1.5 kada linggo. Ngayon, 800, 1,000. Tama ba yon? Bakit? Kasi? Napapainom po sa barkada. Ah, nagpapainom. Okay. Ano ba trabaho mo? Ano? Distraction po. Sa construction. So, hindi permanente. Kuminsan meron, kuminsan wala.
Or parati kang mayroong project? Side lang din po minsan. Paminsan-minsan. Ayun. I think balance ang kailangan dito eh. Pero ang tanong, na hindi mo muna kailangan sagutin. Okay. Mahal mo pa ba si Sarah? At sasagutin na yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Harapin mo face to face. Sa iyo ng kinakasama mo. Ayan na yung late ka umuwi, umiinom, kulang entrega, hindi na nilalambing ng asawa, hindi rin nilalambing yung anak. Tapos maliligo lang, aalis na ulit. Medyo nagkapatong-patong na hindi ba? So mamaya yung tanong natin sa kanya, right? Yes. Kung mahal pa ba niya si Sarah o hindi na. Kasi doon manggagaling yun eh. So saan ba napupunta yung kinikita mo? Talagang sa mga painom lang, wala nang iba. Sa mga kaibigan ko lang po. Eh bakit merong mga hinala na baka may iba ka na? Diba? Yun ang kanyang suma total. Meron ka nang kinahuhumalingan na iba. Naghahanap lang siguro siya, hindi naman ang girlfriend o pangalawang asawa, naghahanap siya ng iba na pwede niya makausap ng maintim, ng maayos, gano'n. Yung iintindi sa kanya, baka doon nagkukulang si Sarah. Hindi. Tama! Ganun yun! Okay, kayo, ano? Nagrereklamo yung kliyente ko, Donita, na yung tatay ng anak niya hindi na nakikita. Hindi na nga kilala. Ikaw, kung yung tatay mo, hindi ka nakilala. Di ba masakit yun? Oo, pero paano ko uuwi kung ganyan yung klaseng babae? Maging mabuting lalaki! Kailangan maging mabuting lalaki din para maging maayos yung babae. Uuwi siya. Umuwi naman siya, pinipilit niya. Yun ang problema. Binubunga nga siya. So, bakit ba ako mag-i-stay? Nadirindi lang ako imbis na magtrabaho ko ng tama. O eto, so maaaring sabihin natin na ayaw na niyang umuwi kasi parati siyang binubungangaan. Okay. Isa pang ganyan ako, hindi ako ganyan. Talagang ako, minsan lang ako magsalita. Pero pag ako nagsalita, makinig ka. Ganon ako. Mas gusto ng lalaki yun. Tama. Pwede ba kitang bigyan ng tip? Yan, ate ko rin, Huwag tama. mong kausapin. Ayun. Kung ayaw umuwi, pabayaan mo siya. At gumawa ka ng sarili mong pera. Yun, Yan. diba? Maganda dyan. Okay. So sabihin na natin, binubungangaan ka, hindi ba nakakabwisit siyang puntahan? Ako din siguro, pagka ganun, ayoko ring kinakausap, di ba? Yung kinakasama mo. Kung puro sermon. Pero iba yung nanapak ka na. Bakit yung sabi sa amin ng researcher namin, umabot na sa nasapak mo na si Sarah? Tama ba yun? Opo. Anong nangyari? Sinusundo ko lang po siya sa inuman para kumain. Lagi niya po sinabi sa akin na hindi po ako uuwi, wala akong balak umuwi. Gusto ko pa uminom, magpakalasing. Hanggang po sa nasapak niya na po ako, hanggang pinahiya ko na po siya sa mga kaibigan niya at nasampal ko po siya. So nagsapakan kayong dalawa? Opo. Oo. So, may ganun din, biro mo, susunduin mo pa sa harap ng mga kaibigan niya. Ganun ba ang naramdaman mo? Para ka bang napahiya nung sinundo ka? Napahiya po kasi ako sa mga kasama ko po nung binom. Sinampal niya po ako, pinauwi niya po ako. Okay. Pero yung pagsasapak sa babae, parang bawal, no? Pero una-una, alam mo ba na ang sobrang inom ay masama? Masama sa kalusugan yan. Alam mo, yung mata mo naninilaw na. Pa-check mo yung liver mo. Masama yan sa trabaho, masama sa samahan. Opo. Yung parating lasing, yung paminsan-minsan, okay lang. Pagkatapos, yung sa anak mo, nakakaligtaan mo, gumagastos ka pa ng pera. Diba, no? Yung mga magulang mo, buhay pa. Hiwalay na po. Hiwalay. Hindi mo rin inuuwian. Hindi na po. Hindi. Walang nag-guide. Yun talaga, ate ko rin. Yun ang mahirap. Kasi pagka yung mga bata, ako yung mga pamangkin ko, 35 na. Kino-conference ko pa eh. Yes. Kasi kailangan mo silang i-guide. Tama. Oo, di ba? So, para mo na rin kaming pamilya dito. Mga ate at kuya mo kami dito na magpapayo sa'yo na wag masyado. Di ba? At saka may responsibilidad yung may anak ka dito kay Sarah.
Di ba? O, ito na yung tanong natin. O, ito na yung tanong. Mahal mo pa ba si Sarah? Mahal ko pa po. Mahal mo pa siya. At ikaw naman, Sarah, mahal mo pa si Mark. Opo. Oh, ang bilis. Mabilis sumagot. Nagmamahalan pa pala kayo. So, ano ba ngayon yon? Mamaya tatanungin natin si Dr. Love. Yung pagmamahal, paano ba pinapakita ang tamang uri ng pagmamahal? O ang sabi nila, nagmamahalan sila. Okay? Mahal daw ni Mark si Sarah. Pero, sa pagbabalik natin, may ibubunyag ang kakampi ni Sarah. Eh, hindi na muna ngayon, sandali lang. Magbabalik ang Face to Face Harapan! Sinong sisimangot? Harapin mo face to face. Mamaya. Papanindigan ninyo yung mga pula-pula-pula ninyo dyan, ha? Tsaka puti-puti-puti ninyo, papanindigan ninyo, ha? Pagkatapos ninyong marinig ito, itong susunod nating ibubunyag, kailangan meron na kayong mga paninindigan at panindigan talaga ninyo yung mga kakampi ninyo. Siya ang nakakakita daw ng tahasang pagtataksil ni Mark kay Sarah. Ayun. Ito na yung kakampi ni Sarah. John Lloyd, humarap ka na! Laban na ako sa makina mo? Ay! Sandali lang. Ano ulit yung step? Ano ulit yung step? Oo nga. Ayan. John Lloyd, ano ang nakita mo? Ayun po ma'am, nalalaman ko po na araw-araw po siya nasa bahay. Tuwing nasa biyahe po ako. Araw-araw siya nasa bahay mo? Opo. Ano ang... Nagugulat nga po ako kasi... Kaibigan ka lang ba o kamag-anak? Kumpare ko po. Kumpare mo? Opo. Tapos? Ayun nga po, lagi po siya naipag-inuman sa sota ko po. Nagugulat po ako, nasa biyahe po ako nun eh. Na yung mga ilang araw po ma'am, parang napapansin ko na sila ng dalawa, mag-close na po. Pero wala namang namamagitan dun sa jowa mo at saka siya. Parati lang niyang kainuman. Opo, ma'am. Okay. So, ikaw nabubuisit kasi Opo. parati sila magkasama. Opo, kaya madalas po kami nag-aaway ng isa. Walang namamagitan sa jowa mo, yung girlfriend mo, at saka si Mark. Opo. Pero ano yung sinasabi mong nagtataksil siya kay Sarah? Ayun nga po, nahuli ko po yung ano ko. Magkatabi na po silang dalawa. Ng gabing yun. Magkatabi na sila? Opo. Yung January po ng madaling araw, galing po ako biyahe nun. Nakita ko po sila, magkatabi na sila. Kaya pinicturan ko na lang po. Tapos, inaanap ko po ito para malaman ng babae. Saan magkatabi? Sa bahay po. Hindi, saan sa bahay? Kama? Sa kwarto po. Sa Opo. kwarto? At nariyan sa mesa ng ebidensya, Ryle, ang nakasupot na... Ayun. Okay. Ano ang laman ng mahiwagang supot? Regalo. Isang litrato. Kasi nilitratuhan na nga ni John Lloyd. Ay! Teka muna, sandali lang. Teka muna. Ang jowa mo'y bading. Opo. Ayun. Kasi dalawang lalaki. Pare, mahal mo raw ako. John Lloyd, wala kaming inaano dito. I mean, kung sino man ang karelasyon mo, wala kaming panghuhusga. Tama. Apo. Pero matagal na kayo. Anong pangalan niya? Koki po. Koki. Okay. Koki? So, matagal na kayo niya? Apo. Matagal na kayo niya. Okay. Okay ka, okay. Pagkatapos mong mapicturan, anong nangyari? Ginising mo? Anong ginawa mo? Sinugod po ng babae. So, sinumbong mo sa kanya? Opo. Tapos, inano ko na rin po yung nakasama ko. Inaway mo rin? Opo. Pero kayo pa rin ngayon? Opo. Kayo pa rin? Nagbati din kayo? Opo. So, deny siya, deny. Okay, so sabi niya wala lang daw yon. Opo. So, Sarah, ano ang reaksyon mo nung makita mo ang litrato?
Umiyak na po ako. Hindi ko po akalain lulukuhin niya po ako. Kumbinsido ka ba na may nangyayari sa kanila? Lasing lang po kami nun, ma'am. Ha? Lasing lang po kami. Lasing lang kayo? Nakatulog na lang po. Pag lasing dun nga malambing eh. Di ba? Pag lasing dun malambing. Hindi talagang minsan kasi, pag ang tao lasing Ate Kuring, di ba? Minsan wala ka na, hindi mo na alam kung ano ginagawa. Pangalawa, pag lasing ka na talaga, kahit saan ka na lang, di ba? Nagkataon siguro na sobrang lasing, na pag ganun na lang, pero walang mali siya siguro. Pwede naman yun. Diba? Oo. Kasi hanggang hindi mo talaga nakita sa akto, in flagrante delicto ang tawag doon. Yes. Yung talagang, alam mo na, yung nasa akto talaga, di ba? Kumbaga, litrato lang ito, tulog pa. Oo. Lasing. Lasing. Pagkatapos ba nito, patuloy mo pa rin siyang kinikita? Hindi na po madalas. Hindi na madalas. So, pero naulit ba itong ganito na magkasama kayo? Na magkayakap? Hindi, nakainom lang po kami. Nakainom lang. Isang beses lang ito nangyari. Madalas po, pero isang beses lang po ako nakatulog. Ano? Madalas na nagiinuman, pero Madalas once lang po ito kami nangyari. nagiinuman. Pero yung nakatulog po ako, isang beses lang po nangyari yan. So, walang namamagitan sa inyo? Wala po. At mahal mo pa rin si Sarah? Opo. Mahal ko pa rin po. O, yun naman pala, di ba? So, sa mga narinig mo, Ryle, kayong mga puti, ayan, sa mga narinig ninyo, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba sila ni Sarah, si Mark at si Sarah? Ang pinaka-concern ko, Ate Kuring, yung pananakit. Yung pananakit. Siguro nadala dahil madaming nainom, pero kahit anong mangyari, kakampi mo sa buhay yan, tol eh. Dapat hindi mo sinasaktan, lalo na babae. I mean, biologically, mas dense ang muscles natin, mga lalaki. So, madali tayong makasakit. Masakit para sa kanila yon. Hindi nila deserve yun. So, kung maipapangako mo na hindi mo nasasaktan si Sarah, for sure naman tatanggapin ka niyan eh. Tsaka, madali lang suyuin ng babae. Kailangan lang, sensitibo ka lang. Sensitibo ka lang. Pakinggan mo. Kapag tinatalakan ka, ano ba ang gusto niya mula sa'yo? Diba? Hindi naman mahirap yung binibigay niya, yung magpakita ka lang. Lambingin mo lang. Yung pera, sige, basta alam niya nagtatry ka. Pero, lambingin mo lang si Sarah. Ikaw naman, Donita. Para sa akin, Ate Kuring kasi, yung pananakit, bawal talaga yan. Minsan, pero hindi natin masisisi, may mga tao talaga na dahil sa bugso ng galit nila, nagagawa nilang saktan yung taong mahal nila. Pero tingin mo, meron pang pag-asa si Mark na magbago? Kasi kailangan din niya magbago. Hindi, meron talaga, Ate Kuring. Nakikita ko naman sa kanya eh. Wala lang siguro tamang taong nakakausap to na magbibigay ng tamang payo at mga kung anong mga suggestion para sa isang relasyon at isang pamilya na ganyan, di ba? Kung hindi mo kayang talagang tigilan, bawasan mo. Bawasan mo yung pag-iinom once a week. Kung hindi naman po siya magbubunga-bunga nga, hindi naman po ako mag-iinom eh. Oh, yun na. Pagka binawasan na talaga ng husto yung pag-iinom, may budget na. Tama naman. May budget na. Bigyan mo naman siya ng para sa kanya din. Yun! Kayo na lang mag-inuman. Laki na po ng kinukuha niya eh. O kaya nga, babawasan na nga niya yung pag-iinom, hindi ba? Babawasan yung pag-iinom, madadagdagan na ulit. Pero bigyan mo naman siya ng konti na para sa kanya. Kasi siya nagtatrabaho noon. Tama. Diba? Bibigay naman po ako. O kaya nga. So, yun na nga yung paborito naming linya ngayon, sa gitna. Magkita kayo sa gitna. Di ba? Okay, so, sa pagbabalik natin, hindi pa tayo tapos ha, may kakampi rin si Mark. O, ito na. Ang mistulang kontrabida, ang pinaghinalaang dahilan ng panloloko raw ni Mark, ang Becky sa litrato, na nakayakap kay Mark. John Lloyd, handa ka na ba? Ayan. Lalantad na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Mula! Sino sisimangot? Pin mo face to face. O eto na kasi iba pa yung kwento na kulang ang entrega, yung hindi na nilalambing yung asawa, hindi man lang pinupulot yung anak, umiinom parate. Iba yung issue po na nananakit. Pero iba pa yung issue na meron na ba talagang ibang sinisinta
si Mark. Kaya siya nagkakaganon, hindi ba? Sabi nila hindi. O eto ngayon ang tampulan ng isyong yan. Ang nakayakap at nakahindig sa dibdib ni Mark habang sila'y natutulog. Nakuna ng litrato. Koke, humarap ka na. Puro ka dada. Hindi mo man lang alam. Sinasabi ko! Puro ka dada. Marami kang pagkukulang. Isa-isahin mo nga, Koke, yung mga sinasabi ni Mark. Ma'am, sa tuwing pumupunta po siya sa amin, ma'am, lagi po silang madalas mag-inom ng kinakasama ko. Ang nangyari po kasi niyan, lagi po siyang sinusumbatan ng asawa niya, ginigento. Ipis na asikasuhin niya po na kumain, gento galing ng trabaho. Hindi po, lagi niya po binubungangaan. Kaya po sa akin siya napunta lagi, doon niya po binubuhos lahat ng sama ng loob. Kaya hindi naman rin po namin masisisi na mag-inom silang dalawa. Minsan po kasi nagkakabaliktaran lang din po yung kwento na gento ganun. Kumbaga, kala ko siya yung katabi ko, yung asawa ko, yung pala yung asawa niya. Ayun. Okay, so walang namamagitan sa inyo ni Mark. Wala. Sigurado ka. Bakit ka naiiyak? Bakit ka naiiyak? Naaawa lang. Naaawa ka lang. Nakakaawa naman talaga kasi ang babata pa ninyo, ang gulo na ng mga buhay nyo. Ayusin nyo yan. Di ba, no? So, para kayo mag-best friend. Apo, o paano naman kayo ni John Lloyd? Hindi naman po ako nagkukulang sa kanya, mami. Siya yung may pagkukulang sa akin. Ikaw yun. Nahuli kayo, no? May picture. O, John Lloyd, ano ba ang pagkukulang niya sa'yo? Sige nga. Kasi ma'am, sa tuwing pag-uwi ko ng trabaho, ma'am, buhos ko lahat ng pera, ganito, gusto niya. Pag alam nang wala na akong pera, ma'am, wala na, parang ano na ako, tablado na akong ano sa kanya. Hindi totoo yun. Ito yung nangyayari sa amin. Sinungaling ka. Kumbaga, hindi na ako niya nilalambing pag may pera, nilalambing niya lang po ako. Pero pag wala ng pera, di na po niya ako nilalambing. Sinungaling ka. Okay. Mahal mo si Koke. Okay. So, ikaw, mahal mo pa rin naman si John Lloyd? Medyo po. Medyo. Nabawasan. O at least honest siya. Di ba? Kung sa 1 to 10, 10 yung pinakamahal, 1 yung ayaw mo na. 5 po. 5. Gitna. Ang bilis sumagot. Diba? Oo. Nakalkulan na. Kasi madalas, ma'am, nahuhuli ko siyang may babae. Nahuhuli mo siyang may babae. Lagi po sila magka-holding hands. Palusot nila sa akin magkaibigan. Bakit bigla silang tatakbo? Ay. Magtatago. Yun talaga yung mga eksperimento ng inyong kabataan. No, ganun talaga yon. Pero, kailangan may patutunguhan kayo na tama. Kaya kayo napunta dito, palagay ko. Kasi mga magulang nyo, hindi na siguro kayo nabibigyan ng, o mga ate kuya nyo, hindi na kayo pinagpapapansin. Tama. Kailangan talaga kumayod. Kumayod, ayusin yung buhay. Kasi kung ayaw na ninyo, maghiwalay na kayo. Simple. Correct. Simple. Walang pilitan. Walang pilitan. Walang gulo. Di ba? Ito lang, dahil may anak, mag-iintrega ka ngayon. Kahit hiwalay na kayo, mag-iintrega ka para mabuhay si Charmaine, yung anak nyo, right? Pero ang sinasabi nila ngayon, Rael, Donita, love pa daw nila ang isa't isa. O sige nga, itong grupong ito, tahimik kayo, no? Ay, ito, may sasabihin ito katabi ko. Ito ang team na pagkukulangan. Ayan, nagkukulang daw sa kanila ang kanilang mga jowa. Oh. Mami, anong gusto mo sabihin? Ang masasabi ko lang, syempre, ang mga asawa galing sa trabaho, pagod din yan. Pagdating sa bahay, kaunting lambing naman kahit na-stress ka din. Yes. Kaya lang, kung naririnig naman ay bunganga at saka puro na lang nakikita ay mali, hindi mo masisisi ang asawa maghahanap ng kalinga sa labas. Yeah. Maglalabas ng sama ng loob sa mga kaibigan. Correct. At saka yung mga kaibigan na nakikita mo lang naman sa picture yung mali yun. Kailangan may patunay kasi iba yung picture lamang. Yan! Ang galing, di ba? Ganon! Hindi kami magpapatalo. Pula! O ito naman, yung nag-aalaga ng anak. Sa palagay ba ninyo, nanay, may pag-asa pa ba na magsama sila ng mapayapa? Ay, bali, inaano ko ng bilang anak, no? Kasi total twinning naman kami ngayon eh. Ang masasabi ko lang sa iyo, anak, total ikaw, Marky, kapangalan ka rin ng anak ko. Meron tayong kaugnayan sa araw na to, no? Kaya ngayon, ang mapapayo ko lang sa iyo, magbago ka na. Kasi ang babae,
hindi walang gustong maging magulo ang pamilya. Kaya siya nagkakaganyan dahil siguro sa isip niya naguguluhan na siya sa sitwasyon ng buhay niya. Kaya sa tuwing ganyan ang dumadating ka sa bahay na ganyan na itsura mo, nagbubunga nga siya na nagbubunga nga sa'yo. Kaya dapat, kung gusto niyo talaga na maging maayos ang buhay niyo, magsisimula ang pagbabago sa'yo, sa lalaki. Nay, ano ang mga pangangailangan ng bata? Anong pangangailangan? May mga gamit ba? Depende po sa edad, Ma'am Corina. Ilang taon na ba yun? Ito ngayon, isang taong gulang. Siyempre po, yung gatas. Ang importante. Yun ang parating kasi wala. sa mga ganyan edad, nagda-diaper pa po yan. Ayun. Yung mga diaper, gatas, ganun. Vitamins, yun po ang importante sa bata. May mga damit naman yung bata. May mga damit naman yung anak mo. Konti lang. Konti lang. May laruan ba? May laruan ba siya? Wala po. Walang laruan. Can you imagine? Talagang isang taong gulang na bata, walang laruan kahit isa. Magpapadala ko, ang dami ni Pepe at ni Pilar. Ayun. Si Pepe at si Pilar, ang dami mga... Kasi binabalot ko yun naghihintay lang ako ng pagbibigyan. Opo. Diba? Damit at saka mga laruan. Tutulong naman kami. Thank you, Nanay. Tutulong naman kami. Brother, kay Brother June. Ayan, Dr. Love, ano sa palagay mo, paano aayos ang sitwasyong ito? Nagmamahalan pa daw sila. I hope so. Sana mailigtas natin ang relasyon. Kasi nagsimula tayo sa isang bagay na mali, no? Nawala dito yung moral values dahil wala yung nagga-guide sa mga concerned individuals. Yung mga magulang ay saan nandun? Ang tanong, kayo ba'y nagmamahalan pa? Yung totoong nagmamahalan. Kung totoong nagmamahalan, it's worth saving. Kung hindi na kayo nagmamahalan, merong solusyon dyan, maghiwalay na lang kayo kung walang pagbabagong magaganap sa inyo. Ang maapektuhan dito ang bata. Kasi nakikita na natin ngayon, nagsasama pa kayo pero apektado ng bata. Sang-ayon kay Sarah, ang bata ayaw nang lumapit sa tatay. Bakit? Walang panahon ng tatay. Hindi siya kilala ng kanyang anak. And that's a very clear indication ng malaking pagkukulang ng ama sa kanyang anak. No? So, kung gusto ninyong ipagpatuloy pa ang inyong relasyon, bigyan ninyo ng commitment. Ano ba? Habang buhay lang ba kayong magbabahay-bahayan, magli-live-in? O gusto mo bang bigyan ng dignidad ang pagkababae ni Sarah na matawag na tunay na asawa? Hanggang doon lang. Ate Kuring. Ayan. Thank you, Dr. Love. Doc Camille, mapagtsatsagaan mo ba? Saan ba sila pwede pumunta for counseling? Hindi ba? Okay. Unang-una, siguro dapat niyong isipin dahil kasi itong si Sarah ay 1-year-old lang yung anak. And basically, pagdating sa ganyan, Ate Kuring, maaaring nagkakaroon pa ng postpartum depression Kaya mas irritable, mas agresibo sa pananalita, nagbubunga nga. So, una, ayusin natin, Sarah, baka yun yung unang problema. Pangalawa, bago kayo magkaroon ng talagang total commitment, pumunta kayo sa amin, pwede kayo magkaroon ng several sessions for counseling, couples counseling, kasi importante yun Kasi dapat yung isipin, ang nakasalalay lang dito, hindi yung kaya kayo magsasama dahil may anak kayo. Kaya kayo nagsasama dahil kasi gusto nyong mabuo yung pamilya nyo. Gusto nyo hindi lang kayo bilang husband and wife, pero kayo ay isang mother and father ng isang anak. So buuin natin yun. Si Attorney Capuna naman, paano ba ito? Hindi naman sila kasal. Pero ano ba ang pananagutan nila sa isa't isa? Legally? Legally, yung biological parents at hindi lang yung lalaki, pati yung babae, may obligasyon ng support. Pag sinabi nating support, yung basic necessity yan, food, clothing, shelter. Kasama na dyan yung medicine, kasama na dyan yung edukasyon, etc. Suporta yan. Ngayon, sa batas, ikaw naman, single parent ka. Hindi kayo mag-asawa. Nanay ka. Meron kang privilege sa tinatawag na Solo Parent Act. So, wag kang kung talagang hirap ka na, siguro kailangan ng trial separation, Kasi pwede ka namang mag-avail sa barangay mo at ito, panawagan. Ate Kuring, sa mga barangay, paalala. Kung minsan nagkakaganyan sila, hindi nila alam o
or ang barangay, kulang rin sa information drive. Duty yan ng barangay na sabihin na meron kang free vaccine, meron kang free family planning, birth control pills. Walang dapat mabuntis panahon ngayon. Meron ka dapat continuing, yung medical aid, no? At saka Solo Parent Act. Marami po talagang dapat na maibigay na mga tulong ang barangay. Malapit na pong eleksyon, kayong mga rehistradong botante. Kaya naman, nasa linya po ng telepono natin ngayon mismo, Chairman Josefino Banas ng Barangay Talaba, Bacoor, Cavite. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Magandang hapon po, Ma'am Corina. Opo, naitawag na po yata sa inyo ito pong mga pangalang Sara, John Lloyd, Koke at Mark. Yes, ma'am. Opo, mga rehistradong botante po ito. Wala pa po silang mga 4Ps. Hindi pa yata rehistrado, meron pong anak na 1 taong gulang. Hindi pa rin napapabakunahan, libre po yan sa health center, hindi po ba, no? Yes, ma'am. Yes, Opo, sir. At saka, siyempre, maglalambing po kami, baka lang meron kayong koneksyon. Mabigyan naman po ng mga trabaho. Ito pong mga batang ito, mga 20 anyos lang po ito, araw-araw na po umiinom kasi walang trabaho, kulang ang kinikita. So bilang ama, bilang ama ng inyong barangay, papupuntahin po namin ang mga batang ito dyan po sa inyong tanggapan. Opo, ma'am. Ano po ang tulong na pwede nating ibigay sa palagay nyo? Marami ako may tutulong ko dyan. Tapos, patutulungan po yan ng mga bigas, ulam. Punta lang po siya sa akin. Kita nyo na, Sara. John Lloyd, ikaw rin, Koke, Mark. Opo. Kayo na mismo kasi ang magkusa. Sir, kaya kong magtrabaho. Opo, ma'am. Di po ba, no? Opo, ma'am. Bibigyan ko ng trabaho yan dito sa barangay. Sige po, magkita po tayo at mauuna na pong ipadala yung mga bata sa inyo. Ano po? Opo. Walang problema po. Thank you very much. Ayan ang kagandahan ng medyo sinisilaban natin ang puwet ng mga barangay captain, no? Ayan, so nakita nyo na. Kung hindi lang kayo nag-aaway at umiinom, malalaman ninyo sa tamang pag-iisip na meron palang solusyon ang problema. Tama ba? Saan kaya hahantong ang relasyong Mark at Sara? Talaga bang magdedesisyon sila pa rin? Ganon din si Koke at saka si John Lloyd. Ano bang mangingibabaw dito? Ang matamis na pag-iibigan o ang mapait na hiwalayan sa pagbabalik ng Face to Face Hanapan? Sinong sisimangon? Face mo, face to face. So, tanungin ko muna kayo Mark at Sara. Bakit hindi kayo magpakasal? Ayaw ninyo? Ayaw pa ninyo? Masyado pang maaga? Anong tingin mo? Wala pa pong naipupundar. Wala pang? Wala pang naiipon kasi kailangan talaga din ng pera. Sa mga first world countries, Taiwan, Hong Kong, Singapore, in Asia, na tradisyonal yan. Ang average ngayon is 30 to 35 ang kanilang pagkasal. Kasi buo na yung pagkatao, may trabaho na, may direksyon na, alam na kung ano ang gusto sa buhay. So, siguro, ewan ko lang, sa amin dito baka iba naman yung sasabihin ng ibang tao, maghintay kayo ng konti para medyo mas alam na ninyo kung ano ang gusto ninyong gawin. Hindi ba? So susubukan nyo pa rin bang magsama kayo? Opo. Uy, ang bilis si Sara. Oo. Ikaw naman, Mark. Ayusin lang po namin yung pag-aaway po namin. Oo. Mag-adjust po. Walang pag-aawayan kung hindi ka iinom, boss. Siguro, weekend. Ayan, pwede. Payagan mo na. John Lloyd, paano naman si Koke? Ayan! John Lloyd. Magbabalikan na lang din kami. Koke, nasa sa iyo yan. Kung medyo mapupunan na niya ang mga pangangailangan mo, sabi mo nga, hindi ba? Okay? Pero sa ngayon, dahil ang dami na nating bibigyan na namin ng mga supplies ang anak mo, ng pagkain, galing kay Kapitan, bigas, trabaho, libreng pera, o ano pa. Magbati na kayo ngayon. Ayan, magbati na kayo.
ba? Wala man lang kiss. Kiss mo naman, Mark. Ito naman. Oh, walang kiss Oo, pa yakap ba? na yan. Mula sa face... John Lloyd and Kokay naman. Ayan! Ang dami nating natutunan kasi mga bata, I think ito ang nagpapaiba ng kaso natin today. Kasi lahat sila mga halos underage pa. At ilan sa mga palaisipan at aral para sa atin sa kaso natin ngayong hapon. Number 1, ang paggabay ng magulang sa anak o ng nakatatandang kapatid sa batang kapatid ay kasama sa obligasyon sa loob ng pamilya. Yes. Kausapin niyo yung mga magulang niyo, baka naman meron din silang maiaambag sa inyong aral, hindi ba? At number 2, kahit bata ka pa sa edad na 15, natatandaan ko, 15 pa lang ako noon, pero nag-iisip na ako ng tama. Meron ka ng isip, umiwas na sa relasyong sexual. Ha? Na mauuwi sa maagang pagbubuntis. Talaga, sa mga nakikinig sa atin ngayon, sinabi na ng kapitan ng barangay, may mga contraceptives din na libre na pwedeng ibigay mula sa barangay. Iwasan nyo na yan. Yung mag-aanak ng napakaaga sa buhay. Medyo nadidiskaril, di ba, ang buhay natin. Number 3, ang sobrang pag-iinom ng alkohol, walang maidudulot na mabuti sa trabaho, sa relasyon sa buhay. Wala. Yung sobra, wala. Ang sobrang pagtatalak, number 4, wala ring may dudulot na mabuti sa samahan. Pag sobra talaga, lahat ng sobra masama. Sa huli, ito ang tanong, ano ba talaga ang gusto natin sa buhay? Saan natin gustong makarating? Maaabot ba natin ang ating mga pangarap sa pag-inom ng alak o sa pagtatalak o pag-aaway? Ito ang tinatawag na the greatest love of all. Ang pagmamahal ng sarili. At mula dito, ang kakayahan na magmahal ng ibang tao sa tamang paraan. Naintindihan ninyo? Isipin nyo ang target ninyo, okay? At yun ang gawin natin. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Ayan, okay, oh. Picture na tayo. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Ang mga puhunang sapatos kasi, no more na. Hindi mo tinututukan yung paninda mo. Sinungaling ka sa barangay ka pa naman din nagtatrabaho. Hindi ako sinungaling. Hindi ko po talaga naibenta. Kasi nga po sira. Tanggal yung swelas na back-back po. Nabubulok ang mga sapatos na hindi mo binibenta.